Mayong adlaw ninyong tanan sa mga tigpaminaw, akong mga kaigsuonan diyan ni Kristo Jesus. Kanina po, lain na pong higayon nga gihatagan nato sa atong Ginoong Hesus nga masangyaw matudlo iyang pulong po sa atong sugod pag-apo sa ta. Diyos Amahan, sa ngalan sa mong bugtong anak, duol binimo, pangayo si Montabang aning mensahe na ikaw magpasabot sa tanang naminaw ug ako usab imubanan sa pagtudlo. Tagaan ko nimo og sakto nga mga pinulungan nga maisabtan sa tanan. Pero importante kay Ginoo ang imong Espiritu Santo na mo'y magdalas mensahe ngadto sa mga hunahunang kasing-kasing sa tanang naminaw ug kani tudlo kanila unsa ilang buhaton sa nila pagsunod diha kanimo sa paghimaya sa imong pangalan. Diyos Amahan, ang balik kami karon. Salamat kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nasayod ba mo mga higala, mga kaigsuonan, na kaning pagbanhaw sa atong Ginoong Hesus gikan sa patay, usa sa pinaka-importante kayong doktrina o pagtulunan sa Kristyanismo? Kaya nga naman, kaya kung dili ni tinuod, then dili kabarog ang Kristyanismo. Dili kabarog ang Kristyanismo, tanang saad sa Dios, tanang saad ni Kristo Jesus, tanang mga future na mga tagna o propesya sa Biblia, dili tumatuman tanan. So mga importante kayo ni, na dili lang ka matingala nga kani siya nga doktrina sa Kristyanismo, kaning pagbanhaw ni Kristo Jesus, inaatake ni sa mga kontra sa Kristyanismo. Daghang mga relihiyon, daghang mga tao sa science nga labi na sa science nga ilang ginasanta kaning doktrina nga dili daw tinuod ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Sa Kristyanismo usab ang debate ani kung saan adlaw siya nabanhaw, uban ingon nga Sabado, uban ingon nga Domingo. Para sa ako mga higala, maigsuon ako sa Kristo Jesus, dili ko mabalaka anang unsa mang pitsaha, unsa mang adlaw, Sabado ba, Domingo. Ang importante na banhaw ang atong Ginoong Hesus. Kaya kung importante pa ang oras o pitsa, ibutang unta na sa Biblia, i-record na sa atong Ginoo para atong timan-an. Pero ang atong pinaka-importante kayong timan-an ang atong Ginoong Hesus na banhaw gikan sa patay. So kaning atong pagtulunan karon para malig-on, kung ikaw Kristohano, malig-on ang imong pagtuo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Kung si Apostoles Pablo aduna siya argumento ani. Kunya ato ko makita unsa may benepisyo sa usa ka magtutuo ni Kristo tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Kung na may Biblia diha, sunda lang ko ninyo sa ating verse by verse, 1 Corinto 15:12-19 ta. Pero kaning versikulo 1 ngadto sa 11, ako ra ni siya, din ako basahon, pero ako lang i-explicar ang buot ipasabot. So akong tagag title na nga Biblical Arguments for Christ's Resurrection. Mga argumento nga gikan sa Biblia sa kapagkabanhaw ni Kristo Jesus. So kaning verses 1 and 2, timan ni 1 Corinthians 15. Kaning verses 1 and 2, kani nagpakita ni siya gisulti ni Pablo unsa gud ang ebanghelyo nga ilang gidawat, ilang gibarugan ug sila naluwas. Now kaning ilang pagdawat mga igsoon ani, kung adto ka sa Griego ani nga mga pinulungan, kay mo man ang pinulungan sa New Testament Greek. Kanang ingon diri nga you have received, inyong gidawat, ang pasabot gud ani nga one time decision inyong gidawat ni hangtod sa kantora na wala na kausaban. Kaya kamo ni barog o you stand, perfect tense ana, sa to pa once and for all. Kausara, inyong gibarugan. So parigan nyo hangtod na matapos sa kalibutan, hangtod bata mamatay, hangtod na mabalik atong Ginoong Hesus. Kung kita naluwas, nga kaning naluwas, kay present passive man sa Greek, pasabot na nga continual ba. Pero dili ikaw ang nagsustain aning atong Ginoo may nagsustain. Dili na nato masustain atong salvation pinaagi sa mga maayong buhat, although kinahanglan bubuhat ang maayong buhat, pero dili na pag-sustain sa atong salvation. Atong buhaton ng maayong buhat kay kahimaya man sa atong
amahan sa langit. Upag matuod ko na nga iya hata, kaya mga anak sa Dios dapat aduna may kabaguhan. Muna sa verses 1 and 2, ingon si Pablo dito nga ang kaning ebanghelyo nga akong giwali diha kaninyo. Nya sa verses 3 and 4, nya mao kani ang ebanghelyo nga ila pong gidawat. Ingon si Pablo nga si Kristo namatay para sa atong mga sala. Para sa atong mga sala, anak ay importante magod mga igsoon, mga igala, ang atong kalag. Kianhin ni Kristo kita atong kalag. Kaya kaming atong lawas, madugta raman matay raman Although katong buhi niya later on, pag balik sa atong Ginoong Hesus, buhi ko, mausog ko, mahimotang ka ng glorified body ang tawag ana sa Scripture. So Christ died for our sins. Yeah, He was buried, tinuod nga gilubong siya. So, dapat unta kung gilubong ang tao tapos na siya. Maabo na siya diha. Pero ang atong Ginoong Hesus, ingon diri si Pablo nga nabanhaw pag-usab. He rose again on the third day according to the Scriptures. So kaning tinuod nga manang good news na siya kay si Kristo namatay, siya gilubong o siya na nabanhaw. Ang iyang kamatayon para sa mga sala, good news man na siya. Ya, kaning mga kontra ni Kristo Jesus o Kristyanismo, nituo sila nga si Kristo namatay, pero ilang na santa ang iyang pagkabanhaw. Kasi ako nang ingon kaniha nga kung masanta na nila, kung ma-prove nila nga dili tinuod ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, then baliwala ang Kristyanismo. Ya, sa verses 5 to 8, gisulti lang diri ni Pablo ba nga nakita man siya ang kamatuoran, nakita si Jesus ani mga tawhana, si Cephas o Pedro o kani mga apostoles, and over 500. Sa Old Testament law, I think i-apply po na karon sa atong mga korte, kung na mga kaso-kaso. Sa Old Testament law, kinahanglan 2 to 3 witnesses, at least duha o tulo. Ya kani kay sobra na gani 500 ang 12 ka apostoles daan. Ubang mga tao, mga disipulo niya over 500 at one time. Kaya yung ganito si Pablo sa verse 6 nga ang uban nangamatay na, ang uban buhi pa. Para magdaingon si Pablo diya nga pangutan-an yun yung buhi pa. Sila may mga saksi. Kaya nakita na nila ni Santiago o mga apostoles. Ngayon si Pedro nga nakita po na ako. Buhi pa si Pablo buhi pa si Pablo katong panahon nga di si Kristo Jesus. Nadunggan na niya, sigurado ko nga nakitaan po niya si Jesus tingali nga nagwali. Naghimog mga milagro, pero wala lang siya mo too. Yan, namatay na si Jesus Christ. Paguman, mga in about 2 years man siguro nga si Pablo naglutos sa mga Kristohanon. Diya mga ni siya sa pagkamatay ni Stephen. Bumalik yan sa Book of Acts sa sunod Domingo. Na siya mo naghatag siya approval sa kamatayon ni Stephen. Kunya, dari sa iyang asoy, dari sa kuan ngayon siya nakita na ako sa verse 8, chapter 15 sa 1 Corinthians. Nakita na ako, nakita man niya, nga wala man siya, di man niya kuyog si Kristo Jesus. Kung mo basahon ang Book of Acts, hibalag ni Pablo si Kristo Jesus padung siya sa Damascus. Nagdala siyang permiso gikan sa mga kadagkuan nga pare sa Jerusalem para lutuson ang mga Kristohanon. Ipapriso o ipapatay magaling. Pinaagi sa pagbato ani nila. Nahibalag niya si Kristo Jesus diya sa dalan. Si Pablo nga kontra ang Kristyanismo, in that instant na-converted siya. Na-converted siya. O nagpabunyag siya sa ngalan ni Kristo Jesus. So, padayon ta sa verse 9 to 11, ingon si Pablo dire katong kayo mo sa verse 18 siya nga ako magaling na dili ko angay unta kay ako ulahi raman ko ani mga apostoles. Pero gipakitaan ko sa grasya sa Dios. Gipakitaan ko nga si Kristo Jesus buhi diay. Gipakitaan ko sa grasya sa Dios nga gitawag ko niya pagpangalagad na ako nagkayod ko pag-ayo sama sa mga apostoles. Kayod ko pag-ayo para ipadayon ko pagsangyaw. Minsan nga because of the grace of God I am what I am. Ang iyang kainit, ang iyang pagkabalaan nga pagkatao niya, pangalagad sa atong Ginoong Hesus, ani ko tungod sa grasya sa Dios. So naningkamot siya pag-ayo. Kaya ingon siya nga nagwali ko kabahin ni Kristo, kamo po dituo. Sa Korinto man niya gipadala ni nga letter. Now karon sa verses 12 to
19, dili nato makita ang mga argumento ni Pablo kabahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Umingon ta nga biblical arguments sa kamatuoran sa pagbanhaw sa atong Ginoong Hesus. So, akong basahon ning versikulo 12-13. Apan karon si Kristo gisanyaw nga siya nagbanhaw gikan sa mga patay. Unsaon man sa pipila kaninyo sa pag-ingon nga walay pagkabanhaw sa mga patay. Kung walay pagkabanhaw sa mga patay bisan si Kristo wala day usab mabanhaw. So nangurog ni mga tao dito ba kay tingali sa ilang una-una ba kay naamo mga mini nga mga pagtulunan na ginawali sa mga tao nga muduaw nakaduaw tila sa ilang simbahan sa Corinth nya ningon sila nga dili tinuod ng pagkabanhaw sa mga patay. Nya nauyog sila kay ingon sila ala misalig ni Kristo Jesus kana ikabaguhan. Asam na may padung pagkamatay namo. Katingan ni uban po amo mga kaigsuonan ako mga mahal sa kinabuhi akong papa akong mama ako igsuon ako mga best friend nako nangamatay sa Kristohan wala day pagbanhaw sa mga patay. So maning gihatag og argumento diri si Pablo dinhi siya kung walay pagkabanhaw sa mga patay bisan si Kristo wala day usab mabanhaw. Kay dili man ta pwede nga mabanhaw kung dili mabanhaw ang atong Ginoong Hesus. So kani ang ingon na ni Pablo diri nga si Kristo nabanhaw. Manang si Kristo nabanhaw ang argument niya, kita pod na manununod niya o iyang followers, iyang mga disipulo, mabanhaw po ta kung matay ta. Mabanhaw ta. Kaya dili man pwede, nag-ingon man ang Biblia nga, God is not the God of the dead, but of the living. So, kinahanglan yun nga, buhi po ta. Kaya He is the God of the living. Mubalik yun ta sa atong, mubalik yun ta dili sa kalibutan, sa bagong kalibutan, na himuon niya sa Ginoo. So kaning ang bunga sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus mao po ang pagkabanhaw sa mga magtutuo niya. Si Jesus Christ ang first fruit, yung other dead believer, ang dead believers second fruit na sila. Musunod sila. O kita mga believers in Christ. Na verse 14, ug kung si Kristo wala mabanhaw, kawang lamang ang among pagtuo o kawang lamang usap ang inyong pagtuo. So muna ni argument. Ang unang argument niya, kung wala mabanhaw si Kristo, then ang among pagwali, wala hinungdan. Our preaching is empty. Ingon si Pablo. Wala, kawang lamang. Ang among mga, like ako as a pastor, nga mag-andam pa man kong mensahe para Domingo. Nga mag-andam ako mga Bible studies para sa mga katahol at sa mga outreaches. Nga mag-andam ako iwali sa nanay mamatay. Nga mag-evangelistic crusade mo, mag-evangelism Nga mag one-on-one evangelism. Ang istorya sa tao, kabayad sa ilang kalag. Nga angay maluwas. Nga magwali pa man Kung dili tinuod nga si Kristo na banhaw, then kawang ang tanang pagwali sa tanang pastor. Tanang magtotoo, kawang lamang, walay hinungdan. Pero may hinungdanan man dahil tinuod man si Kristo nga nabanhaw. Munang kada Domingo ako maghimo ko og mensahe. Maghimo ko mga mensahe para Bible studies. Maghimo ko mga discipleship materials, pagtulunan. Si Hudson Taylor, missionary, niadto siya sa China. Si Adoniram Judson, niadto sa India. Daghang mga missionaries niadto sa Africa, naa sa Middle East. Giingon man ganin nila karon kuno ang Pilipinas kuno moy stepping stone or kanang jumping board para sa missions work sa 40-20 10-40 window. Manang tinuod man si Kristo nga nabanhaw, magpadayon tagwali ani hangtod nga tapos ang kalibutan o hangtod ang mga matay. Manang kamong mga magtotoo ni Kristo, padayon mo. Padayon mo pag-share sa inyong silingan, sa inyong mga higala, sa inyong mga mahal sa kinabuhi na dili pa luwas, wala pa ni Kristo Jesus, padayon lang. Kaya dunay unod, kaya dili kawang atong pagwali, kaya nabanhaw man si Kristo Jesus. Yan ingon na po si Pablo diri nga, kung wala mabanhaw si Kristo Jesus, then kawang lamang atong pagsamyaw, kawang usab ang pagtuo. Ang pagtuo sa to pa, nagtuo ta, fruitless ba, without effect. Ang atong pagtuo, baliwala na lamang. Useless. Nga mutuo ta sa Biblia.
useless na mutuo tas Kristyanismo. Ang atong pagtuo kabahin sa Dios nga maluluyon, puno sa grasya, maayo, gamhanan. Siya may tigpanalipod nato, siya may palinggawas nato, maghatag nato kagawasan sa mga pagsulay. Wala. Misalig ta sa Dios kay tinuod man nga buhi ang atong amahan, buhi ang iyang bugtong anak sa Jesus. Kay kung misalig ka ni Jesus, connected man ta sa amahan sa langit. Munang ang atong pagtuo, dili siya empty. Munang kitang mga sulugoon sa Dios, kita nga nangalagad sa Dios, kita nga nagtuo sa atong Dios, padayon na tagsangyaw ni Kristo, kabahin ni Kristo Jesus. Kaya di man kang Kristo Jesus makonnected ang makasasala. Daghang mga religion sa kalibutan nagtuo sa Dios, pero wala nagtuo ni Kristo. Pero yun man ang atong Ginoong Hesus, ang nagtuo sa amahan, nagtuo nako. Ang nagtuo nako, nagtuo sa amahan. Muna giingon ni Kristo Jesus. Munang dili pwede nato ibulag ng duha. Sige nang kuyog yun sa ato pagwali. Munang si Pablo, naingon siya diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Kung mao ka na ang hinungdan ngano nga nag-antos ako sa ingon, nag-antos sa pagwali. Apan wala na ako kini ikaulaw kay ako nakaila kinsa ang akong gituhuan. Kinsa akong gituhuan, iyang gituhuan si Kristo Jesus. Ug ako nagtuo gayud na hangtod ni adto niyang adlaw siya nga atong Ginoong Hesus makabantay sa gipiyal kanako. So si Pablo okay ra kay niya, malipayon siya nga nag-antos tungod siya pagtuo ni Kristo Jesus. Siya kumbinsido siya magituhuan ug siya naglaom tungod siya ang gituhuan. Mobita na mga higala, mga igsuon, kung ako inyong pangutan-on, nasayod ako kinsay akong gituan. Ang Diyos anak nga mo'y ni-connect na ako ngadto sa amahan. Nasayod ako, nagtuo ako sa mangisaan ni Kristo Jesus na kumusalig ko niya, iya akong pagkapasailoon, ug iya akong pagaluwason. Ug ako nang gibuhat mga 32 years ago na. Paduna ko yung kasiguruan. Tungod kay dili na mas akong binuhatan akong kaluwasan, kundi si Kristo Jesus may niluwas na ako tungod sa akong pagsalig niya. Ang iyang dugo diya sa cross may gilimpyo sa akong mga sala. Pero ang akong sala, ang sala ang gipasa ni Adan nako, ang sala nako mga nabuhat, bisan ang akong mga future sins, gidil na sa atong Ginoo diya kay Kristo Jesus. Ipasaylo na siya. Kumpisa lang ko, from time to time, kung nakasala ko, kumpisan ko para ang akong relasyon sa atong Ginoong Jesus, maayo na kaayo. Versikulo 15. Kami usab pamatud-an nga mga bakakong saksi sa Dios, kay kami nagsaksi man nga ang Dios nagbanhaw kang Kristo, nga wala di ay niya banhawa kung tinuod man nga ang mga nangamatay dili mabanhaw. Sa ato pa maigsuon, muna ikatulong rason. Una anak, kawang ato pagwali. Kadua, kawang ato pagtuo. Na kanipod, ingon siya nga, kung wala na banhaw si Kristo, ingon ang ubang tao, bakakon mi nga apostolis. Bakakon. Kung dili ko tinuuray na si Kristo nabanhaw. Mga igsuon, siguro kung imo i-check up sa Bible, sobra tayo 20 ka bersikulo. Ka nagsulting na si Kristo gibanhaw sa Dios. Si Kristo ganin, ingon mga isa sa libro ni Juan nga, aduna ako'y otoridad nga akong kumamatay akong banhawon, bangon ko. Ang Spirit na ingon po ang Biblia nga Espiritu Santo, banhaw ni Kristo Jesus. Santo pa, tulo na sila, Father, Son, and Holy Spirit. Nagbanhaw ni Kristo Jesus. Ikan sa iyang pagkapatay, ikan sa lubnganan. So mga higala mo igsoon, matawag ko ninyong bakakon sab. Kundili tinuod nga si Kristo na banhaw. Kamong mga Kristohanon din ha, nga nagwali kang Kristo Jesus, ignon po nila nga bakakon mo. Kundili tinuray nga si Kristo na banhaw. Apan tinuod nga nabanaw nga atong Ginoong Hesus. Pagpadayon mo ta o dili sa pagsangyaw. Padayon ta pagsangyaw kay atong Ginoong Hesus ni saad sa Matthew 28, 19 to 20. Naingon siya nga paghimo mo paggawas kapag lakaw ko, paghimo mo mga tinun-an o tismuhi sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo o tudloi sa tanan nga akong gimando diya kaninyo. O pagaubanan ta mo hangtod sa katapusan, pagaubanan ta mo.
Ngano makauban man ng patay na. Kung patay na yun siya, makauban siya kay atong Ginoong Hesus. Buhi, buhi, buhi. Kaya ako, malipay yun ko. Ako, dili makaudunahan. Wa ko mudato in this ministry. Apa nasayod ko, nga kung mamatay ko, ato yun ko sa kabot sa atong Ginoong Hesus. Pasalig man siya, anak. Kinsa ang musalig niya, kinsa mo tuon niya, maluwas. Mapasaylo ilang mga sala, adunay kinabuhing dayon. Padayon ta. Versikulo 16, 17. Ingon diri si Pablo. Kay kun ang mga nangamatay dili mabanhaw, si Kristo usab wala di ay mabanhawa. Kung si Kristo wala mabanhaw, ang inyong pagtuo wala labay kapuslanan ug mao anaa pa sa inyong mga kasalanan. Duha ang gibutang diri nga rason. Ni argumento ni Pablo nga si Kristo nabanhaw. Ingon siyang atong pagsalig, atong pagtuo ba empty, profitless. Sa to pa, dili ta makadawat sa saad sa Biblia nga maluwas ta. Sa to pa, bisalig ko ni Kristo, kay nag-ingon man kung musalig ko, mutuo ko ni Kristo Jesus, akong hinusulan ako masala, o desider ko nga, musunod na niya, pagkapasaydoon ko, gumadto kong langit. Kay akong pagtuo ni ay, adunay unod, kamatuuran. Pero kung wala mabanhaw si Kristo, ay sayang lang ang misalig isali ko sa atong Diyos. Kung wala mabanhaw si Kristo, yung dili tinuod tong adunay naghuwat na to nga korona. Dili tinuod tong mga reward nga ihatag ka nato. Dili tinuod tong nga moadto dito sa langit. Dili tinuod tong nga kita magpuyo kauban sa Ginoo hangtod sa kangturan. Kung wala mabanhaw si Kristo, apan kinabanhaw man, then tinuod gayod nga malangita. Tinuod gayod nga makauban nato ang Dios. Tinuod gayod nga makadawat ang ganti sa atong Dios, sa atong mga gibuhat diri sa kalibutan. Ang ika-5 nga rason nga diri nga sa 16-17 verse lang, ingon siya nga una, ang inyong punto wala lamay kapuslanan ug kamo anaa pa sa inyong kasalanan. Naa pa dahil sa to sala. Kabulong mga higala, may igsoon, kuna pala sa itong mga sala, ang paghukom sa atong Diyos. Paghukom nga walay katapusang kasakitan. Iyan na nag-isaad na sa Book of Revelation, ganing gitawag na itong Lake of Fire. Kung wa ka musalig ni Kristo Jesus, ang imong ngalan wala sa libros kinabuhi. Ang tao nga wala ang ngalan sa libros kinabuhi, ang iyang kalag adto ihulog sa lawa sa kalayo. Og dito sakiton buntag gabi hangtod sa kanturan. Budlay kayo na. Kung naapatas atong mga sala. Kung naapatas atong mga sala, kaya nag-ingon man ang Biblia, nga pag atong pagsalig ni Kristo Jesus, then kita aduna na kagawasan gikan sa sala. Sa pa ang sala, dili na magdominar sa atong kinabuhi. Kung wala mabanhaw si Kristo Jesus, magpadayon dahil gihapon sa atong sala. Magpadayon tong mga mamumuno. Magpadayon itong mga hubog-hubog, magpadayon itong mga pagpanapaw, adultery, mga kahilayan sa kalibutan na sala, pagpangawat, pagpamakak, magpadayon niya, pagpangilad, magpadayon na din na. Pero kaya tinuod man, ako na usab ko. Ako, gusto man ko mainom ka ni Adto, tuwa ko kailangan Kristo Jesus. Gusto pa po kong makak. Dili ko honest nga tao. Aduna ko yung mga compromises. Aduna ko yung mga sala ng Diyos kang nasayod. Kung wala, di pabuhi sa Kristo Jesus, ay nagpadayon, naghihapon ko ato. Nagpadayon, naghihapon ko ato. Kung naapatas atong sala, then ang maghuwat ka na to, magtingkagol kita sa impyerno nga walay katapusan. Walay katapusan na pag-antos mga higala, maigsoon. Kay katong sala ni Adan, wala man itong pasaylo din na, wala man dito ng pasaylo. Pagpadayon to siya o dala sa itong mga kasing-kasing. Magpakasala. So muna ikalima, naapatas sa itong sala kung wala nabanhaw si Kristo. Yung versikulo 18, kita nato ning ika-7 diri. Kanya katong mga nangamatay diha kang Kristo, nangalaglag. Nangalaglag means fully destroyed. Fully lost. Completely lost.
Mahiaguman nato ang pagsilot sa Dios nga gisaad niya sa iyang sa Biblia. Sa Romans lamang 1:17. Ibubo sa Dios ang iyang kapungot sa tibuok kalibutan tungod sa pagka-dili Dios nun. Tanang mga binuang, tanang mga sala. Pakailayan nga sala. Ibubo sa Dios. O kumano ka ang Biblia nagbahan. Tingin siya na lisod kaayo kung kita mahiagom mangilngig kaayo kung kita mahiagom sa mga kamot sa buhay nga Dios. Kung mga pulis lang ang mo torture nato, mas okay pa na kaysa ang Dios ang mo torture nato. Mingon tingali ang uban nga, uy, mo torture ang Ginoo. Kinsa may torturon? Katura po makasasala. Katura po wala mo dawat niya. Katura po ni-reject siya mga promises, siya mga saad. Iyang invitasyon nga punta, duol kita kaniya siyang bugtong anak. Lisod kayo. So, ingon diri nga kato nang mata diya kang Kristo nangalaglag na. Sa to pa wala na gyud tay paglaom. Wala na paglaom. Yan ingon po diri si ikapito, kaunom dito ganiha. Kung niini ang kinabuhian nga kita adunay paglaom kang Kristo sa tanang mga tao, kita mao ang labing makaluluoy. Ako usbo na. Kung niini ang kinabuhian sa yuta nga kita adunay paglaom kang Kristo sa tanang mga tao, kita mao ang labing makaluluoy. Sa ato pa mga higala, kung kita dili tunuod ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus kita mo'y pinakamaluluoy sa tanang tao. May kaluluoy sa tanang tao. Kaya nga naman, taas ang atong paglaom, naluwason pa sa atong Ginoong Hesus. Pero pahuman ay ma-disappointed na sa katapusan, masakit na sa katapusan kay, di na ito tinuod. Murag nauwat rata ba? Murag natang nalingla. Pero huwag man tayo pagkalingla, kay tinuod man. Makaluluoy kita kung dili tinuod, kay ato kung gisugal atong kinabuhi diya sa mga kalisdanan, sa mga pag-antos tungo sa pagsunod, pagwali kabayan ni Kristo Jesus, pagkinabuhing Kristiyano. Ato kung gitugutan na kita mag-antos sa tanang mga pagsulay, tanang kasakit, pagkapriso tayo sa mga Kristohano, gipriso, gipatay, putlag ulo. So ato kung dili tinuod, di ka na din atong kondisyon karon nag-antos ka, ay luoy ta kayo. Kaya wala man ito paglaom. Kapag kay tinuod man si Kristo na banhaw. Dili kawang dili usik ng atong mga pag-antos. Kani ato, trabaho ko sa pharmaceutical, mayo kay kong income. Mayo income. Kapag akong gibayaan to, tuod ka nangalagad ko ni Kristo Jesus. Ako income karon layo ra kay nato income nako kaniadto. Pero malipayon man ko. Kay buhi man ang akong Ginoong Hesus. Kamo pinagpanalangin nako, nagbuhi ka nako. Naghatag na ako kinabuhi. Nagahan ko niya grasya para magpadayon ko sa pangalagan niya. O po na sa mga kanaghanan na Kristohanon. Ang mga Kristohanon, ilang gibalibaran ng mga kalipay sa kalibutan. Voluntary, undang nila ang paghubog-hubog, mga imoralidad, pagpangawat, iundangan na nila. Kaya doon na may paglaom. Kapan kung wala di tinuod nga si Kristo na banhaw, sayang po ito, no? Mag-iuntang sa atong pagkatawan, hindi ka sayang sabdo. Sayang kayo itong babae, unta nga mo, kini ko naman to nako, mura man tuog ka ng palay ngayon, ulas manok, ako pang ibalibaran gani. Ibalibaran kay ganaan man atong Ginoo nga balaan nga kinabuhi. Diba? Sa tanan nga mga pag-antos, tanan nga kalisdanan, tanan baliwala na di ay kung wala na banaw si Kristo Jesus.
Katunay tao nga mga tao nga naglaom sila og eternal life. Naglaom sila nga dadto sa Ginoo siyang kiliran. Munang gibalibaran ng mga butang sa kalibutan. Yung nga disappointed na dito. Pero di man yung wak po ko nag-ingon mga igsuon, mga higala na ang kinabuhi sa kalibutan, kani mga kalipay, mga immoralidad, mga bisyo, mo rin makahatag kalipay. Kaya bisan wala na siya, di panalitan ng kuno kung dili ko magtotoo sa atong Ginoo. Di mo pa napagsabot nga kung di ako nagibalibaran, mga butanga sa kalibutan, wala ko'y kalipay. Ano naman gihapon? Malipayon ko, kumalitan sa ako asawa. Di may magsigig away. Malipayon ko sa akong pamilya. Huwag ko mag-usik-usik sa akong mga kwarta. Kay, kuyo, gaman ako akong pamilya, lipay raman ko. Dili ko gubot, dili gubot ka kinabuhi. Kato mga tao nga, nisulod ang mga drug trade. Ano pa ba, nagpanghatlok man sad. Kay baso niya ma-riding na niya, riding in tandem doon nila, patyon sila. Gamay ng sipya. Wala na mga kalipay. Kalipay nga mubura. No, pero ako, dako ko kalipay. Bisa sa mga pag-antos, mga problema sa kalibutan, ay, aduna mo ko tagyapoy kabalaka nga musulod. Pero, di man na magpadayon, diyan kang Kristo Jesus. Kaya naglao man ko mga higala, mga igsuon. Kung unsa ko'y mahitabo na ako sa kalibutan, adto ko niya. Aduna ko'y kasiguruhan. Tungkol si Kristo Jesus, anian na nako. Iyan ako usa sa iyang mga tinunan. Usa na ko sa iyang mga tao, disipulo. Manaduna ko'y kalipay. Kung tanang mga tao, Kristohanon, nga naat ang Kristo Jesus ay na to'y mga imong basahon ang Fox Book of Martyrs, mga tao ang gilutos, ipangpatay tungod sa ilang pagkristohanon, tungod kay sila mga sulugoon o mga disipulo, mga sumusunod ni Ginoong Hesus. Naiusa ka na, si Chrysostom siguro to. Kibaharan siya sa Romans nga kung imong balibaran si Kristo, then ikaw mabuhi. Kung di nimo balibaran, ikaw patyon. Kung siya gisulti, yung siya 80 katuig na ko ni Ginoong Hesus. Wala siya gihimong dautan nako. Wala ko niya pasagdi. Iya kong iubanan sa tanan nako mga kalisdanan. Iya kong iubanan. Bisan gani hangtod karon. Dili nako siya pwedeng balibaran. O gisunog siya. Ipatay siya. Willing siya mamatay tungod og alang ni Kristo Jesus. Kung muna'y angay po nga huna-unaon ng mga Kristohanon, kita mga Kristohanon, angay nato ng barugan po. Kung panalitan maganing, maabot ang panahon na kita papilion si Kristo Jesus, kung si Kristo, patay. Kung dili si Kristo, buhi. Ay sige na lamang, matay. Kaya kada itong lawas, patyo ni kausar man eh. Pero atong kalan, walay katapusang kinabuhi niya kauban ng Diyos o ni Ginoong Jesus. Kunay kanindot ana mga higala ng igsuon. So ako na i-summarize. Dili kay taas ng akong pagtulunan karon mga higala. Ako i-summarize no, kung wala mabanhaw si Kristo Jesus, ang among pagwali wala hinungdan. Empty, wala sulod, wala unod. Muna nagawang panganod nga wala ulan. Ang atong pagtuo wa pa hinungdan, empty, wala po. Kita nga nagwali ni Kristo Jesus, tawgon sa mga apostoles, tawgon po sila nga makakon. Ang atong pagtuo empty, profitless. Ako mga problema, magsige na kong salig sa atong Ginoong Hesus tabangan. Useless na ako pangayo din niya kung wala siya nabanhaw. Apa nabanhaw man. So akong pagsalig niya, di wala makawang mga higala, mga igsoon. Kamu nga magtutuo ni Kristo, yung pagsalig niya, dili kawang. Padayon lang na, padayon. Bisan pa ang sahay nga, dugay iyang tubag sa inyong mga pag-ampo, mga boyo ninyo. Pero wala yun na siya na dili ko kaya pasagdan. Nara siya mga timing ana. Kung wala mabandaw si Kristo, di naapata sa itong mga sala. Ang sala pa nagdumala sa itong kinabuhi. Kung wala mabandaw si Kristo, di katong mga nangamatay nga diyan ni Kristo Jesus, supposedly diyan ni Kristo Jesus,
laglag na. Wala na. Tanas na ilang mga kalag. Nahay imperno, wala'y katapusang pag-antos. Apan, buhi man si Kristo. Akong mama nga magtotoo, namatay naman yung 2017, ang iyang kalag, makasiguro ko, tuwas kaliran sa akong amahan. Yan ni Kristo Jesus. Ano man? Kay, disipulo man siya, follower man siya ni Jesus Christ, believer man siya ni Jesus Christ. Kung wala mabanaw si Kristo, niya naglaom ta nga siya ubalik, kita kung ang atong paglaom diri sa kalibutan, then kita may makaluluoy sa tanang tao, kaluoy jud. Apan buhi man, kung dili ta makaluluoy, katong wala ni Kristo Jesus, ito'y makaluluoy. Tinuod pa na, wa kong mamakat ninyo, wa kong mamakat ninyo. Munang ako kamong agdahon nga kasigon nga doon mo ni Kristo Jesus kay matuod ni tanan namong giwali. Munang kung ikaw magtutuo ni Kristo Jesus, ikaw may follower ni Jesus Christ, barugi ang imong pagsalig pagtuo ni Kristo Jesus. Barugi nga siya Diyos, anak sa Diyos, siya ang manluluwas, siya may redeemer. Barugi nga siya napanhaw. Barugi na pagsalig nimo niya at makadawat kang kapasayloan sa imong mga sala. Barugi na siya ang mulahutay sa imong mga kinabuhi, sa tibok nimong kinabuhi. Padayon pagpangalagan niya, padayon pagstorya kabahin niya, pagwali ba kabahin niya. Padayon sa kinabuhi nga balaan, kinabuhi nga matarong para og tungod niya. Barugi o antuso nato ang tanang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi tungod sa atong pagsalig ni Kristo Jesus. Nay ubang mga Kristohanon na tungod sa ilang problema, naglisod sila sa ilang kalanon. Apan wala sila mangawat. Wala sila mangawat kay sala na sa mata sa Dios. Kung ang Dios sa pud may naghatag ng pagkaon later on. Padayon nato paghigugma sa atong Dios Amahan o sa atong Ginoong Hesukristo. Muna sa ang tanan mga higala, mga igsoon, sa mga nisalib ni Kristo Jesus, dili kawang ang gibuhat ninyo para kay Kristo Jesus, dili kawang. Aduna gan may ganti sa katapusan, kay saad niya siyang pulong. Kung ikaw wala pa naghinulsol, kung ikaw wala pa mutuo ni Kristo Jesus, buhatan lang na dayon. Repent, hinulsol, salig lamang niya, isalig niya ang inyong mga kaluwasan, mga higala. Himuha siyang inyong Lord and ruler of your life, Master. Siya may mudumala sa inyong kinabuhi, inyong kasing-kasing. Kay mo ramang guna ang pag-enjoy sa benepisyo sa pagbanhaw ni Kristo Jesus. Apan kung dili ka musalig ni Kristo Jesus, adunay disadvantage kasi Jesus Christ na banhaw man. Maghuhukom siya sa umaabot. Maghuhukom siya. Ug hukman kaniya, wala na niya kay lain paglaom. Kanang lake of fire, tinuod na. Uban, magyaga-yaga ra na. Kami sa una, itong ulitaw pa ko, kay palainom niya, kami mga barkada, may ingon na gami nga, ay, nindot ato ta sa impyerno. Kay ato ta mag-inom dito, naa dito mga burikat. Mga huna-huna sa mga batanon. Wala kabalos kamatuoran. Napasalamat ko sa akong Ginoong Jesus nga wala ko namatay ato higayuna. Kito namatay na ato higayuna, ang akong kalang mag-antos yun sa impyerno. Tagaan ko niya grasya sa pagka-29 anyos na ko nakaila sa atong Ginoong Jesus. Idawat na ako siya August 31, 1987. Kadlawon, mga 1 or 2 o'clock in the morning. Kung wala na akong mulingi, hangtod karon siya ang akong Lord and Savior. Sa grasya niya, iya akong gigamit sa pastor siyang simbahan. Gigamit ko niya sa pagwali siyang pulong. Salamat ganit po ko nga higayuna ang akong pagwali niabot po sa mga lugar nga layo ra diri sa Cebu tingali. Kasi maka-open mo sa Facebook, Calvary Chapel of Cebu City, na di ang atong mga wallet.
Kaya importante kayong benepisyo sa inyong pagdawat ni Kristo Jesus, kapasayloan sa inyong sala o kinabuhing dayon. Kapasayloan sa inyong sala o kinabuhing dayon. Tingali, usakas mga tao nga nag-exercise kada adlaw para mulungtad o dugay imong kinabuhi sa kalibutan. Apan mamatay, magyugyapong ka. Asa makapadulong. Asa makapadulong. Mananang kung mapadayon ka, ng taas imong kinabuhi diri syuta, pero ganahan kang eternal life. Walay katapusan ng kinabuhi ng Kristo Jesus. Manang dasigon ka ikaw higala. Dawata si Kristo. Siya lamay imong paglaom. Dili siya may katapusang paglaom, siya ragyod ang paglaom. Isa ka mga coronavirus, dakan mo nangamatay. Ang mensahe ani sa Ginoo nga, doon na yung kamatayon mo abot sa lain-laing pamaagi. Kung kaning usahan ni coronavirus, uban tingali, mapusulan, uban disgrasya, uban takihon sa kasing-kasing, uban tungkol sa sakit, cancer. Tanan kita mga matay. Kapag doon na may eternal life, doon na may kinabuhi walay katapusan, huwag ka na makaplagan lamang diya ni Kristo Jesus. So higala, ayaw kawanga imong kinabuhi. Ayaw usiki. Make a decision for Jesus Christ. Kung saad ang Biblia, imo si Jesus na tanan nga gihatag sa amahan ako, wala ko'y gibalibaran. Manang niya. Duol niya. Duol ka niya nga makasasala ka. Ayaw ingon nga, duol ka niya kung magbagpo na ka, mabuutan na ka, hindi ko ka mabutan. Maglisod ka. Duol ni Kristo, makasasala ka kung iya kang himubutan. Iya ka pagkausbon, para ikaw mahimong aduna kay mahimo kang kanibitaw, aduna kay bili sa iyang ginarian. Padaga salamat sa iyong tanang pigpaminaw, pagampot ka. Nalaygon na Dios, salamat kay sa imong pulong karon, salamat sa imong pag-uban kanamo, salamat sa imong mga kamatuoran. Salamat o Dios po sa imong pagpakita, pinagi sa imong Biblia nga matuod di ay nalabanhaw ang imong bugtong anak ka si Jesus. Salamat Lord Jesus, na imo kami gitagaan sa imong grasya, pagtuo diya kanimo, pagsalig diya kanimo, ug kami nakadawat sa tanang benepisyo sa imong pagkabanhaw. Salamat, wala minimo pasagdi o Dios. Ug lain mga tao na minaw karon mga amahan, na wala kaila sa imong bugtong anak, si Ginoong Hesus dara silang huna-huna, ulas kasing-kasing, wala siya nahimong commitment na musunod. Nahimuon siyang ilang Diyos ug manluluwas. Palihog amahan, apri ilang mga kasing-kasing usap. Paila sila na ikaw Diyos nga buutan, mahigugmaon, puno sa grasya o kaluoy. Diyos nga papasaluon, kung kani makaplagan namang tanan, diya kang Kristo Jesus. Salamat kay amahan, salamat sa imong pag-uban ka namo karon. Hinabot tayo ng Espiritu Santo, dadon po nga mensahe nga atos mga kasing-kasing, abri ang mga kasing-kasing sa tanang naminaw, kung kani unta sa unsa mga tumong nimo sa ilang kinabuhi. Hinabot tayo makapanalangin. Salamat kaayo sa ngalan ni Jesus. Amen.